Panibagong episode, panibagong ride ang mapapasabak sa Manibela Test Lab. Dahil dalawa yung piston niya, ganyan yung tunog at ang crispy. Diba? Ang ganda. Napaka-responsive pa ng kanyang throttle. Wala kang mararamdaman na delay. This time, isang naked bike na pumatok dahil sa astig na forma, premium build quality at performance na swak sa city at highway ride. Ang QJ Motor SRK 550. Solid nga ba ito sa kalsada? Tara, dito sa Manibela. At dahil syempre hindi ako makakaindi sa inyo mga ka-Manibela, isasabak nga natin ito sa Manibela Test Lab. Itetest natin kung kumusta ba ang acceleration at throttle response nito. Sulit na rin para sa akin dahil malakas na yung motor, madaling gamitin at pasok pa sa expressway. Lalo na sa mga taga Luzon, malaking bagay sa kanila yung nakakapasok sa expressway. Magbi-brake test din tayo. Okay, susubukan naman natin yung kanyang brake. Dito tayo sa pinakagilid. Preno sa harap. At syempre, yung comfort and suspension, itetest din natin yan mamaya. Okay, dadaan natin dito sa medyo rough. Yung talbog ng suspension. Bago yan, mag-walkthrough muna tayo nitong ating QJ Motor SRK 550. Alright, sa first impression ko, dahil nga brand new yung unit, napakaganda ng itsura niya, kitang-kita yung detalye at napakatingkad ng kulay niya. Gustong-gusto ko yung kulay at very bright, napaka-agaw pansin, no? Ang maganda sa mga QJ motor kasi, yung mga switches nila talagang mabilis siyang maintindihan ng mga first time rider kasi basic lang naman pero medyo may pagka high-tech na rin ito dahil sipin mo meron na siyang ABS harap at likod, meron siyang traction control, TFT display at napakagandang design na futuristic at lahat ay LED na. Simula sa headlight, signal lights, ayan, napaka-astig at meron pa siyang reflector dito. Napapansin nyo ba mga ka-Manibela, naka-plastic pa. So brand new itong unit na to from Dream Bike PH, no? So sa kanyang brake, meron siyang sariling brand na QJ Motor at dalawa yung disc niya. Napaka-cute na tapalodo. At ito yung madalas na ina-upgrade ng mga big bike rider, itong radiator cover. Yung iba, bumibili pa sa mga ibang tindahan para malagyan nila ng takip. Pero dito sa QJ Motor SRK 550, yung manufacturer mismo, nilagyan na niya ng cover kaagad para maproteksyonan yung ating radiator. Madako naman tayo dito sa kanyang makina at kung medyo familiar po kayo sa mga motor ng QJ Motor, halos magkakapareho po yung itsura ng makina nila. Dito sa labas na design, ayan, parehong-pareho, QJ Motor pa yung naka-emboss dito. Dalawa yung kanyang piston, kaya naman makikita nyo dalawa yung exhaust niya, pero pagdating dito sa dulo, single exit na lamang siya. At mamaya, mati-check natin yung kanyang tunog. Alright, sa tapalodo, kita nyo hindi siya yung normal na tapalodo lang na nakadiretso. So meron siyang extension dito at dito mo makikita yung ilaw ng kanyang plate number. At gaya sa BMW GS, wala na siyang taillight dito, wala na siyang brake light. Nandito na po yan sa mismong signal light niya. Papakita ko sa inyo. Pag in-on ko ang motor, makikita nyo yung taillight niya naka-on kaagad. At kapag nag-brake ka dito, dyan na rin mismo iilaw. Ayan, At yung signal light, integrated na rin siya. Ayan yung kanyang hazard, brake light, at tail light, di ba? Angas. Di ba? Angas. So, sa harapan naman, pag in-on mo naman, automatic naka-on ang kanyang daytime running light. Ayan, para siyang, alam mo yung kalaban ni Flame of Recca sa anime. Ayan, ganyan yung na-imagine ko. Hindi ko lang alam kung anong pangalan nun. So, pagka in-on mo yung engine, ayan, ma-check na natin yung kanyang tunog. Napakaganda ng tunog niya at kaya naman pina-under natin is para maipakita ko sa inyo yung itsura ng kanyang headlight. So dito lang siya sa gitna at bilog siya, hati siya, so yung high beam, ayan, nandyan siya, pinagsama na rin, Dito sa tunog ng motor, dahil dalawa yung piston niya, ganyan yung tunog at ang crispy, diba? Ang ganda, napaka-responsive pa ng kanyang throttle.
wala kang mararamdaman na delay at ayan, so cable pa yung kanyang throttle. So karamihan kasi puro mga electronic sensor na, di ba? At isa pa sa nagustuhan ko dito kasi na-test ride ko na siya is ang baba ng kanyang seat height. Ako ay 5'7", tingnan nyo naman ang aking paa. Super flat-footed talaga. At pag upo ko pa lang dito, napakalambot ng kanyang suspension. Kaya kapag ni-ride nyo ito, kahit saan man kayo mapadpad, hindi sasakit yung inyong mga bewang. Ayan o, ang lambot niya. Pagkatapos, sa brake naman, ang kinagandaan naman dito, fully adjustable yung kanilang brake lever. Ito, meron siya dito para sa harap. At yung clutch lever naman, adjustable din. So ang rider kasi, iba-iba ang haba ng kanilang mga daliri. Kaya napaka-importante sa amin na ma-adjust mo yung levers. So yung side mirror, very basic. Bilog lang yung kanyang stem. And then ang maganda dito yung side mirror niya, malapad yung nakikita sa likod dahil meron pa siyang patusok na disenyo dito. At yung kanyang instrument panel, ayan, meron pa siyang intro na QJ motor. Pero sa ngayon, naka-kulay black kasi siya. At naka-plastic pa, kasi brand new siya. Alright, kumpleto ang details ng kanyang instrument panel. Meron siyang RPM, fuel gauge, temperature, gear indicator, time, trip. At ito po yung malupit, meron siyang tire pressure monitoring, harap at likod. So meron siyang temperature gauge and trip. So nandito lahat ng full details, ABS, signal lights, kumpleto. Ang masasabi ko lang dito, nakulangan lang ako sa kanyang quick shifter. Pero syempre, kapag nilagyan mo siya ng ganun, yung price niya kasi tataas. And ang alam ko, ang presyo ng bike na to sa Dream Bike page ay nasa 280,000 to 320,000. Sa halaga na yon, sulit na. At mamaya, matitest ride natin ito para mapatunayan ko sa inyo kung gaano ba kaganda itong bike na to.